voter turnout digdi sa Naga ngunya na paparani na po ang deadline. Pira na attorney ang total na nagparehistro digdi po sa satuyang tanggapan sa Comelec Naga, Attorney Maiko. Ay po, kang ano po, nagpon po kita bulan ng Oktubre 2025. Ito pong October to December po, igwa kita 2,400. Tapos ngunyan pong January to March 2026, igwa kitang 4,400. Kaya more or less, 6,000 plus po na ang nasa tuwing na iparehistro igdi sa Comelec Naga. Ayun, okay po. So ini, attorney, kung i-compare ta, mas halangkaw ba attorney o mas hababa ang registration ngunyan kumparar kang 2022 as in 2023? O ano sa hiling nindo attorney ang dahilan diyan, attorney? Eh po, medyo baba pa po ang sa tuwing turnout. Tas usually pag mas dakol ang nagpaparehistro pag national and local election ang upcoming election. Pero ngayon pong barangay SK election, tama man lang po. Ang trend nga kaya baga permi, pag start kang registration, dakol ang maparehistro, tapos po sa kabangaan, madikit, tapos pag garani naman deadline, madakol naman. Kaya ini-expect na po ngayon na remaining days of voter registration, madakol naman po ang maparehistro. Ito po mga mahabol po sa registration. Iyon. Any attorney maaraman mi lang, sa iresay ba attorney ang may pinakadakol na nagparehistro sa mga bagong rehistro attorney? Ini ba itong mga youth or SK age, reactivated voters o transferees, Attorney Maiko? Ay po, ang dakol po, itong mga youth, registrant youth voter po, nag-edad 15 to 25 years old. Yan po si dakol po na nagparehistro. Opo. Ini attorney maaraman mi lang, sa laog kang halawig na panahon na voters registration, I think kukundusir ta, may mga satellite registration pa kita, ngunyan harani na ang deadline, may mga na-encounter ba kita attorney mga huma o problema during the registration period? Halimbawa nga, kulang sa makina, halawig na pila, kulang sa ID, misinformation. May mga na-encounter ba kitang araw kayo, attorney? Ayun po, syempre, syempre kung kulang ang manpower, yan. Syempre, tapos itong registration forms, more or less pag-organize ng crowd control, yan ang mga mga sabi nga mga konting dapat asikasuhin during registration. Okay po. O ini, attorney, pirang aldaw na lang bago ang deadline. Kadakol pa ba attorney mga nagpapahabol na magparehistro digdi sa Comelec Naga? And kaya pa bang i-accommodate gabos, Attorney Maiko? Ayun po, in-expect na po abang nagrani ang deadline, mas dakol po ang mahabol. Pero ang 27 barangay nga sa Naga, naubos mi naman na kabara-barangay na kami. Kaya ngunyan na last days kan registration, na lang kita. Hindi lang kita sa opisina para maka-focus na po igdiyo. Tapos siyempre iba-ibang barangay na po ang mapa-rehistro. Sa ilang ko mga sa bulan ng Mayo garo, pag garani na, mas dako lang mapa-rehistro. Opo, iyon. So, ngunyan, attorney, kumo preparasyon ta pa, ano po ang mga ginigibo ngunyan kang Comelec Naga para maparikas ang pila, ngunyan na last minute rush, extended hours ba kita, attorney, sa satellite registration ta, Attorney Maiko? Ang syempre, ang kaya pinagkamagayan sa mga maparehistro, ngunyan dikit ka lang, magparehistro na. Syempre, pag-arani na ang deadline, mas nalaba na yan, expected na yan. Siguro ang talaga na pig-organize lang dapat ang pig-organize mi ang pagpalinya. Tapos syempre priority magiging itong PWD, senior citizen, pregnant women. Yan lang. In-organize mi lang talaga ang ang pagpalinya. Opo, iyon. Ini, attorney, sunod kong kahaputan, paano po nindo, attorney, pigbabalidate kung legitimate ang mga nagpaparehistro?
Tanganing malikayan itong inaapuntang flying voters, Attorney Maiko? Po, inot mo na sa duman sa 15 to 17 years old, syempre ma-present nila ning birth certificate ninda, Xerox kang birth certificate. Syempre dapat ma-establish naman sa indang age, sa edad kang SK na minor 15 to 17 years old. Tapos naman sa 18 years old above man na para Xerox sinda ning government issued ID for identification. Tapos syempre ang ninda ang sendang registration form yan, CERN statement yan kung magambog sila diyan pwede sindang makasuhan perjury. Tapos ang every ERB hearing ito pag mga nagpaparehistro pag paparehistro ninda di man automatic botante na sinda na po naagi pa sinda sa inapod na ERB hearing, election registration board hearing. Bago na ERB hearing, na-furnish kami ng mga kopya kat ng mga registrant, applicant sa mga political parties English sa Naga City para kung may objections sinda, opposition, duman sa nagparehistro, pwede sila mag-file opposition. Among grounds for opposition, siyempre, ito sa qualification as to age, as to residency, as to citizenship, yan, more or less yan ang mga issue dyan sa qualification. Kung may ma-oppose, ipapapod mo itong registrant para magtawag ka sa iyang panig kung kepan ming aproban o disapprove ang sa iyang rehistro. Yan. Yan po ang mga sabi nga ni safety net para masigurado taman na ito nagparehistro tama talaga, kwalipikado, tapos tama itong piglag niyang mga entries naman sa iyang registration forms. Opo. Ini maaraman ko lang ulit, attorney. May mga insidente ba, attorney, ng multiple registration o fake IDs na na-monitor kita digdi po sa Naga, Attorney Maiko? Pag mo sabi kay multiple registration, double registration, ito may register ka sa ibang lugar, tapos maparehistro kayo sa Naga, di mo sinabi ang sa imong previous registration. Dapat kung maparehistro ka sa other Comelec office, dapat ang applyan mo, transfer. Para itong pinagalian mong Comelec office, informeran mo na naglipat ka na, transfer ka na, para mahalian sa record mo naman sa dati mong registration place. Dapat sarong sarong botante, saro lang sa iyang lugar na pagbobotohan. Pero kung di man siya nagsabing totoo na siya may record sa ibang lugar, nadidetect mo man yan. Pagkatapos po kang registration, naagyan sa itong fingerprint identification system, check ang fingerprint kung may record sa ibang lugar. Yan ang way para sabi nga ma-prevent po ang double and multiple registration. Opo, yun. Very well said, attorney. And attorney, pagkatapos kang deadline, kang registration, ano ang mga masunod, attorney, lakdang kan Comelec, Naga, pagkatapos nga ning magsara kang registration? And igwa ba kita, attorney, ERB hearing? No rin po ini, attorney, isasagibo? Po, ang ERB hearing po, quarterly po yan, kagatulong bulan. Ito po nagparehistro ng January, February, March 2026. Ngunyan pong April 21 ang approval disapproval kayan, ERB hearing. Ito man po nga parehistrong April and May 2026. Sa June 1 kayan ang approval disapproval o ang ERB hearing. Opo. Ano rin nindo, attorney, iluluwas ang final na bilang kang mga registered voters sa Naga para sa 2028 elections? No rin mo yan, attorney, maaaraman? Ayun po, syempre pagkatapos po kang voter registration tango niya ng May 18, tapos na-aproba na po si mga bagong botante, magibo na po kami kayo nitong inapot ang Project of Precinct. Yan po Project of Precinct, i-distribute na si mga presinto na kung saan maboto itong mga botante. Pagkagibot na po kang Project of Precinct para ma-determine taman kung pirang balota ang ipiprinta, imprenta, perang mga teacher na ma-serve sa eleksyon, perang classroom ang kepuan pag eleksyon. Basta ngayon na maabot na barangay scale election, 400 voter per precinct ang sa tuyang
allocation. Ayan na po, yan ang step na pagkatapos kang pagka-give project of present, pag-approve niyan kang COMELEC main office, then syempre ang other pagkatapos kang mag-okay ng project of present, syempre sa other activity itong filing na kang certificate candidacy ka mga kandidato sa bulan ng September 28 hanggang October 5, tapos ang campaign period man October 22 to 31, tapos ang election data November 2, 2026. Yan. Ibig sabihin may mga calendar of activity na kaming follow sa mga pre-election activities. Opo. Any pa, attorney, mga remaining question ko na lang. Ano, attorney, ang mga aktibidad na pa pagkatapos kang registration? Halimbawa, may mga voters education ba kitang isasagibo, posting kang listahan, training kang mga EB members? Ano, attorney? Po, tama po yan. Ikaw pa kitang mga other activities. Siyempre, yung mga voter education, katabang ang PPCRB, tapos siyempre, katabang ang media, pag-inform kang publiko kang do's and don'ts po during election period, itong pag-implementa ng gun ban, tapos other mga ban, tapos pag-voter education sa mga kandidato, mga bawal, do's and don'ts. Tapos syempre, ang mga teacher man po, may training po yan. Kita ngo yan, barangay SK election, manual election po yan. Si interpretation of ballot, tamang pag-interpret ng balota, kamboto, tapos tamang proseso sa pagbilang kamboto. Kabali po yan sa mga training ka mga teachers. Tapos po syempre, coordination with DepEd and Law Enforcement Agency. Pag-implement kang gun ban, COMELEC checkpoints, yan. Makikoordinate kami sa PNP. Kapag abot kang election period, ma-implement na kita ka ng mga gun ban and checkpoints. Okay po. Any, attorney, mga karagdagan ko pang kahaputan. Igwa pa ba kita, attorney, isasagibong mga satellite registration antes mag-deadline, attorney? Siguro kung pa man sa na lang, dakulang mga barangay, ang pwedeng pag mag-conduct. Pero majority kang aldaw, last days kang registration, nagdi na lang po kami sa office. Dakol po maparesto kayan, at least gabos na pong barangay ma-servisyon mi po. Opo. O ini, attorney, saro ko pa pala nakaputan. Samantalahon ko na din ini, attorney. Makuakuan sa imo, attorney, sabihon ta ng legal na payo sa mga kababayan nyato na mga botante kung ang pag-uulayan, attorney, ay vote buying. Halimbawa, attorney, arog ka ini, pagka, yun na nga, may mga nangangarampan niya na, attorney, may nagtaong kwarta o ano pa man na bagay sa botante, dapat ba ini, attorney, tanggapon o dai? Kasi ang rason kang pira, attorney, ay, kwarta na ngayon. Ano mangyata pagtanggihan ko pa yan? ano mangyata ko pa yan? Para sa imo, attorney, ano ba dapat nagibuhon duman? Tanggihan o dapat tanggapon talaga, Attorney Michael? Kung kami sa COMELEC, syempre enforce mo yan not about buying, miski sabi nga pobre ang buhay, di talaga tanggap po ng kwarta. Siyempre may karibayan itong boto. Pero minsan may nagsasabi man na ang kwarta sa bulsa, ang boto sa balota. Yan. Pero kung sa COMELEC, siguro sa halagang 501,000, ang karibayan man kayo pag maangga na itong nagbobot buying, baka mabawi ang gastos niya sa pag nakatukaw na. Kaya ang botante mag-suffer, kaya ang public in general. Kaya po dito mag-encourage na yan vote buying. Dito na talang tanggapon yan sa halagang 501,000, si future man kang public ang ma-compromise. Iyo po, talaga, tama, attorney. Kasi ang rason kay attorney kang iba, ito tanggapon ko ngaya ang kwarta, pero dahil ko man siya iboboto. Dapat pala, attorney, dawa arog ka to ang rason. Dahil talaga pagtanggapon ang kwarta, attorney.
Para at least ano man, sabi ka pati si mga kandidato nagtang kwarta, dahil na bakal boto. Yan. Siyempre, sabi nga kung may yung mako may man matao ning kwarta para sa ano. Tama mga kandidato, kaya kung isipin ang kandidato, dagdag gastos man talaga ang pamamakaling boto. Siyempre, maugma man kayo ang kandidato kung dahil na sila kapuan magbayad para makukuha ang boto. Ibig sabihin, depende na sa kasindang qualification, kaya sinda nagana bako dahil sa may tinaosindang kwarta. Yan, tama. Yan. Very well said, attorney. Ay, attorney, siguro, attorney, kung may igwa ka ba, attorney, mensahe or pangapulan duman sa mga daipa na nakakaabot sa registration and sa mga maboto sa 2028, ano ang mawawalat mo sa indang mensahe, attorney? Ayun po, sa mga di pa po nagpaparehistro, pwede po maghabol, mag-visit na lang po sa COMELEC office. Ang office days may pala nagdi sa COMELEC, ngayon na Abril, Tuesday to Saturday, may po kitang Lunes, tap every Monday ngayon na bulan ng Abril, work from home ang mga COMELEC offices nationwide. Kaya Tuesday to Saturday ang sa tuyang voter registration. Maghabol na po kita para makaboto po sa maabot na November 2, 2026 Barangay SK election.